Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado, ngayon po ay ika-13 araw ng Hunyo, taong 2026. Ako po si Ren Siason at kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment Students Reporters o ang LGU Express Entrance News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! Pagbubukas ng Baragatan Festival 2026, silipin. Ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa Brooks. Dekalidad na binhi at masaganang ani, itinampok sa Vegetable Derby 2026. Pagdiriwang na ika-32 pista ng kalikasan, nagbunga ng 5,000 mga group propagules sa Brooks Point. Kasambahay Empowerment Day 2026, hakbang tungo sa mas maalam at mas matatag na kasambahay. Municipal Technical Education and Skill Development Council First Council Meeting, matagumpay na idinaos. Mayor Benedito, pinangunahan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Second Quarter Regular Meeting. Community-based training on virgin coconut oil production inilunsad sa bayan ng Brooks Point. Bagong opisyal na SK Poblacion District 2, formal nang nanumpa kay Mayor Benedito. At WildAid nagkaloob ng mga kagamitang pangkonserbasyon sa LGU Brooks Point. Magbabalik ang LGU Express Entrance News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, pagbubukas ng Baragatan Festival 2026, silipin. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU Express Entrance News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan! Masayang nakibahagi ang pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pagbubukas ng Baragatan Festival 2026 noong June 12, 2026 sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Kasama ang iba't ibang delegasyon mula sa buong lalawigan, nakiisa ang mga kawani at opisyal ng munisipyo sa makulay na selebrasyong nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa, kultura at pag-unlad ng mga Palawenyo. Pinangunahan ni Mayor Benedito at ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang delegasyon ng Brooks Point sa opening parade, kung saan buong pagmamalaking ipinakita ng bayan ang natatanging identidad nito bilang Coconut Capital of Palawan, sa pamamagitan ng kanilang paglahok na ipamalas ang mayamang kultura, talento at mga natatanging yaman na ipinagmamalaki ng mga mamamayan ng Brooks Point. May temang makukulay na yaman, iisang Palawan. Muling pinag-iisa ng Baragatan Festival ang 23 munisipyo ng lalawigan sa isang linggong pagdiriwang na puno ng sining, kultura, palakasan at aliwan. Tampok sa mga susunod na araw ang pagtatanghal ng mga kilalang artista tulad ng Benny Ben, Arthur Neri at parokya ni Edward. Inaasahan din ang matinding kompetisyon sa iba't ibang patimpalak, kabilang ang pinakaabangang Murya ng Palawan 2026, kung saan buong husay at dangal na kakatawanin ni Dolores Sanchez ng bayan ng Brooks Point. Sa pagdiriwang na ito, muling pinatutunayan na sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga bayan, iisa adikain ng mga Palawenyo. Ang itaguyod ang kultura, pagkakaisa at kaunlaran ng buong lalawigan. Mula sa LGU Express Interns, ako po si Kyra Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Kyra, at sa Balitang Pangbayan, ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa Brooks. Para sa detalye, narito si LGU Express Entrance News Reporter Myra Nisa Tatali. Balitang Bayan! Ipinagdiriwang ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang ika-128 Independence Day na ginanap ngayong June 12, 2026 sa Bantayo, Rizal, Wasang Bal. Alinsunod sa tema kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, binigyang diin ng pagdiriwang ang kahalagahan ng patuloy na pagpapahalaga sa kasarinlan ng bansa at ang responsibilidad ng bawat mamamayan sa pagtaguyod ng mas maayos at progresibong. Pinangunahan ang programa ng kinatawan ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mensahe ni Executive Assistant
President Juan Bernardo D. Abingosa Jr. sa ngalan ng punong bayan na napaalala sa diwa ng pagkakaisa at malasakit sa bayan bilang mahalagang sandigan ng kaunlaran. Tampok din sa selebrasyon ang hatatanging pagtatanghal ng miyembro ng Alice Gill Brooks Point na sina Lori Jane B. Ihala at Katrina S. Amor na nagbigay kulay at sigla sa bayong okasyon. Isinagawa rin ang kabayang pag-aalay ng bulaklak na nilanggan ng mga opisyal na pamahalaang lokal, mga pinuno ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pribadong sektor at mga samahan ng komunidad. Sa pamumuno ng lokal na pamahalaan, muling pinagtibay ang pangako ng bayan sa pagpapanatili ng diwa ng kalayaan, patuloy na pagsusulong ng mas maunlad na kinabukasan para sa mamamayan. Mula sa LGU Space Entering, ako po si Melanisa Itatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mayranisa. Susunod, dekalidad na binhi at masaganang ani, itinampok sa Vegetable Derby 2026. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LGU Space Entrance News Reporter Kyrie Ismani. Balitang Bayan. Itinaos ang Vegetable Derby 2026 at Project Lawa at Binhi Harvest Festival noong Hunyo 4, 2026 sa AgriWorld, Sitio Lada, Barangay Pangbilian, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Atty. Mary Jane D. Preciado ang ribbon cutting ceremony at awarding ceremony kasama ang mga magsasaka, pinatawa ng Department of Agriculture, mga hurado at iba pang panauhin. Tampok sa programa ang pagpapakita ng mga ani mula sa iba't ibang uri ng binhi na ibinigay ng mga seed supplier gaya ng Esras Seed Company, Pilipinas Canico Seeds Corporation, Ramgo International Corporation at Seedworks Incorporated Philippines. Sinuri ng mga magsasaka at eksperto ang kalidad, dami ng ani at performance sa mga gulay at pakwan na itinanim sa demonstration areas. Layunin ng aktibidad na may pakita ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya at dekalidad na binhi sa pagpapataas ng produksyon sa agrikultura. Sa pamamagitan nito, natutulungan ng mga magsasaka na makapili ng angkop na binhi, mapahusay ang kanilang kabuhayan at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa komunidad sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point at Department of Agriculture. Mula sa LGU Space Interns, ako po si Jairi B. Ismani, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jaire. Pagdiriwang na ika-32 pista ng kalikasan, nagbunga ng 5,000 mangrove propagules sa Brooks Point. Alamin natin ang buong detalye kay LGU Space Entrance News Reporter Kyra Lee. Balitang Bayan. Matagumpay na ipinagdiwang ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang 32nd Pista ng Kalikasan sa pamamagitan ng 4th Synchronized Tree Planting Activity na ginanap sa Barangay Pilitob noong June 5, 2026. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Baragatan Festival, sama-sama ang nagtanim ng kabuuang 5,000 mangrove propagules ang humigit kumulang 900 kalahok mula sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Iba't ibang tanggapan ng pambansang pamahalaan at mga pribadong establishmento sa bayan. Ipinakita ng aktibidad ang patuloy na pangako ng pamahalaang lokal sa pangangalaga at pagpapanumbalik ng kapaligiran, lalo na sa pagpapalakas ng mga coastal ecosystem sa bayan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor, higit na napagtibay ang kamalayan at pakikilahok ng komunidad sa mga programang pangkalikasan ng LGU. Bukod sa tree planting activity, naging mas makabuluhan at masaya ang pagdiriwang sa pamamagitan ng frisbee, Zumba exercise, slogan making contest, groupie at selfie contest at iba pang paligsahan na nagtataguyod ng advokasiyang pangkalikasan. Nakatanggap din ng iba't ibang premyo ang mga kalahok bilang pagkilala sa kanilang aktibong pakikiisa, na lalong nagbigay sigla sa selebrasyon ng Pista ng Kalikasan sa Bayan. Mula sa LGU Space Interns, ako po si Kyra May Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kyra. Samantala, Kasambahay Empowerment Day 2026, hakbang tungo sa mas maalam at mas matatag na kasambahay. Narito ang ulat ni LGU Space Entrance News Reporter Mayranisa Tatali. Balitang Bayan. Nag-iisa ang kasambahay mula sa iba't ibang barangay ng Brooks Point sa isinagawang Kasambahay Empowerment Day 2026 noong June 4, 2026 sa Convention Center, Brooks Point, Palawan. Layunin ng programa na palakasin ang kaalaman, kayahan at kumpiyansa ng mga kasambahay sa pamamagitan ng iba't ibang makabuluhang pagsasanad na makatutulong sa kanilang personal at professional na pag-unlad. Isa sa mga tampok na aktibidad ng Digital Literacy Training on Gender Sensitivity and Women's Legal Rights na pinangunahan ni Juan
Miguel B. Rodriguez ng BICT Palawan. Tinalakay sa pagsasanay ang kahalagahan ng digital literacy kabilang ang wastong pagtukoy sa mapagkakatiwalaang impormasyon sa internet, pag-iwas sa fake news at pagprotekta sa sarili laban sa mga online scam, kahina-hinalang link at mapanlinlang na minsan. Nagbigay rin ng kaalaman tungkol sa mga karapatan ng kababaihan at pagsusulong ng gender sensitivity sa iba't ibang sektor ng lipunan. Samantala, ibinahagi naman ni Will Rose Swanke ng DTI Palawan ang paksang Financial Literacy for Kasambahan, a Gender and Development o GAD approach. Sa talakayan, natutunan ng mga kalahok ang wastong pagbabudget, pamamahala ng pananalapi at kahalagahan ng pagiging financially independent. Sa pamamagitan ng sesyong ito, patuloy na isinusulong ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang mga programang nagbibigay kapangyarihan sa mga manggagawa sa tahanan at nagtataguyod na isang inklusibo at maunlad ng komunidad. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Mayrani sa Itatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mayranisa. Susunod, Municipal Technical and Education and Skills Development Council First Council Meeting matagumpay na idinaos. Balitang hatid sa atin ni LGU Space and News Reporter Kyrie Ismali. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ngayong araw, Hunyo 9, 2026, ang kauna-unahang pagpupulong ng Municipal Technical Education and Skills Development Council o MTSDC sa conference room ng New Municipal Hall, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ito ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang MTSDC Chairperson, kasama si BPSAT Administrator Nefelin M. Benedito, RM, Vice Chairperson at mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at katuwang ng mga stakeholder. Tinalakay sa pulong ang mahalagang usaping kaugnay ng pagpapatibay ng konseho, kabilang ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Brooks Point School of Arts and Trades o BPSAT. Layunin at tungkulin ng MTSDC, mga responsibilidad ng mga miyembro ng konseho, presentasyon ng mga programa at serbisyong inaalok ng BPSAT, mga naging accomplishment hanggang Mayo 2026, at mga community-based training program na isinusulong sa bayan. Binigyang diin ang kahalagahan ng pagpapalakas ng ugnayan at pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang higit pa mapaunlad ang mga programa sa teknikal, edukasyon at kasanayan sa Brooks Point. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at matatag na pakikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya at organisasyon, inaasahang mas malawak ang oportunidad sa pagsasanay, kabuhayan at empleyo para sa mga mamamayan ng Brooks Point. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Kyrie D. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyrie. Samantala, Mayor Benedito pinangunahan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council 2nd Quarter Regular Meeting. Narito ang ulat sa atin ni LGU's Best and News Reporter Kyra Lee. Balitang Bayan. Matagumpay na isagawa ang second quarter Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council meeting sa pamumuno ni Municipal Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang presiding officer at chairperson ng konseho noong June 8 sa second floor Convention Center, Brooks Point, Palawan. Nilaluhan ito ng 22 miyembro ng konseho upang talakayin at pagdesisyonan ang mga halagang usaping may kaugnayan sa disaster risk reduction and management ng bayan. Sa pagpupulong, naprobahan ng konseho ang minutes of the first quarter MDRMC meeting at ang mga disaster risk reduction and climate change adaptation plans ng munisipalidad. Inendorso rin ng mga miyembro ang pagpasok sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng MDRRMC, Palawan State University at mga barangay local government units bilang bahagi ng pagpapalakas ng koordinasyon at pagtulungan sa pagpapatupad ng mga programa at inisyatibang may kaugnayan sa paghahanda at pagtutuloy sa mga sakuna. Tinalakay rin sa pagpupulo ang National Disaster Resilience Month 2026 culminating calendar of activities at iba pang mga halagang usapin hinggil sa kahandaan sa sakuna, emergency response, risk reduction at resilience building efforts. Sa patuloy na pamumuno ng pamahalaang bayan sa ilalim ni Mayor Benedito at sa aktibong pakikibahagi ng iba't ibang sektor, patuloy na isinusulong ang mga programang magtitiyak ng isang mas ligtas, mas handa at mas matatag na Brooks Point para sa lahat. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Kyra Maylin, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyra. Community-based training on virgin coconut oil production inilunsad sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni LGU's Best Entrance News Reporter, Mayranisa Tatali. Balitang Bayan. Isinagawa ng bukas ng community-based training on virgin coconut oil o VCO productions noong June 8, 2026 sa Balay Silangan, Sitio Balacan, Barangay Pangilinan, Brooks Point,
Point na tatagal hanggang June 12, 2026. Layunin ng programang ito na bigyan ang mga kalahok ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan sa maayos na paggawa ng BCO bilang isang produktong may mataas na potensyal sa kabuhayan. Isinagawa ang programa sa pangunguna ng Brooks Point School of Arts and Trades o BPSAT katuwang ang Municipal Anti-Drug Abuse Council o MADA ng LGU Brooks Point bilang bahagi ng tuloy-tuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng alternatibong hanapbuhay at pagpapaunlad ng kasanayan ng mga mamamayan. Dumalo sa pagbukas ng pagtanay sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama si MYDO Designate Muxin H. Ibrahim III, B. Manduna at BPSAT Administrator Efrain M. Benedito na nagpaabot ng sumunod sa program. Inaasahang makatutulong ang natulang pagsasanay sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga kalahok na makalikha ng dekalidad na BCO gamit ang lokal na niyo maaaring maging pangunahing nagpupunan ng dagat na kabuhayan. Sa pamamagitan nito, patuloy na isinusulong ng LGU Brooks Point ang mga programang nakatuon sa inklusyon, pag-unlad, kabuhayan at mas matatag na komunidad. Mula sa LGU Express Intern, ako po si Maylisa Kali nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Myra Lisa. Samantala, bagong opisyal na SK sa Poblacion District 2 formal ng anumpa kay Mayor Benedito. Narito ang ulat ni LGU Express Entrance News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan. Formal na nanumpa sa tungkulin si Carmela A. Tiope bilang bagong talagang sangguniang kabataan treasurer ng Barangay Poblacion District 2 sa isinagawang oath-taking ceremony noong Hunyo 4, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang panunumpa bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ng maayos at mahusay na pamamahala sa hanay ng kabataan. Sa kanyang panunumpa, opisyal na tinanggap ni Carmela Etiope ang responsibilidad na pamahalaan at pangalagaan ng pondo ng SK alinsunod sa mga umiiral ng batas at patakaran. Inaasahang maging katuwang siya ng SK at ng barangay sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kapakanan, pag-unlad at partisipasyon ng kabataan sa komunidad. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang buong suporta nito sa bagong leader at opisyal ng kabataan sa Barangay Poblacion District 2 upang matiyak ang epektibong paghatid ng serbisyo at maayos na pagpapatupad ng mga programa at proyektong makikinabang sa komunidad. Patuloy ding hinihikayat ng pamahalaang bayan ang mga kabataan na maging aktibong katuwang sa pagsusulong ng mabuting pamamahala at pagpapaunlad ng kanilang barangay at ng buong bayan. Mula sa LGU Space Interns, ako po si Jaire Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jaire. At Wild Aid nagkaloob ng mga kagamitang pangkonserbasyon sa LGU Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni LGU Space Entrance News Reporter Kyra Lee. Balitang Bayan. Formal na tinanggap ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga kagamitang ipinagkaloob ng Wild Aid sa isinagawang turnover ceremony sa New Municipal Building sa Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, itong June 8, 2026. Kabilang sa mga ipinamahaging kagamitan ang mga binoculars, GPS devices at waterproof phones na gagamitin sa pagpapatibay ng mga operasyon sa pangangalaga at pagbabantay sa likas na yaman ng bayan. Layunin ng nasabing suporta na mapahusay ang monitoring at pagpapatrolya sa mga mahalagang likas na yaman ng bayan. Sa pamamagitan ng mga kagamitan ito, magiging mas epektibo ang pangangalap ng datos, komunikasyon at pagresponde ng mga personnel na nakatalaga sa pangangalaga ng mga kagubatan, watershed at iba pang sensitibong lugar sa Brooks Point. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng Wild Aid upang mapalakas ang mga inisyatiba ng munisipyo sa konserbasyon at proteksyon ng kapaligiran. Dahil dito, patuloy na magsisikap ang lokal na pamahalaan na pangalagaan ng likas na yaman ng Brooks Point para sa kapakinabangan ng kasalukuyan at sa susunod na mga henerasyon. Mula sa LGU Space Interns, ako po si Kyra Lee, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Kyra. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ren Siason at kami po muli ang LGU Special Program for Employment Student Supporters o ang LGU Space News Reporter na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang ako sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan.